moment of grace. Ayan, ano po? Ang salita po ng Panginoon sa araw na ito, ano po, ay nawang gumising, ano po, sa tunay na diwa ng lahat ng biyaya na ating pong nararanasan buhat sa Panginoon. Amen po ba? Ito po ay matatagpuan sa Ezra chapter 9, verses 8 to 9. Ano po? Ayan. Tayo po ay makakatayo upang basahin natin. Sabay-sabay ang salita ng Diyos. 1, 2, 3. Brief moment of grace. For the Lord our God has allowed a few of us to survive as a remnant. He has given us in His holy place. Our God has brightened our eyes and granted us some relief from our slavery. For we were slaves, but in His unfailing love, our God did not abandon us in our slavery. So ayan po, ano po, makakaupo po ang lahat. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mabuting salita. Amen? Alam niyo po, ito po ay nagre-rema sa akin the moment, ano po, na talagang nabasa ko ang mga salitang ito. Amen? At talagang, it took weeks, ano po, na talagang hindi po ako lagi akong binabalik ng Panginoon, ano po, sa mga salita niya pong ito. Sa Ezra, actually sa Book of Ezra, ano po. Hindi ako makaalis-alis dito po sa Book of Ezra. Amen, ano po. So, ano po ba ang gustong sabihin ng Panginoon sa araw na ito sa bawat isa? Lend me your ears. Amen, ano po. First of all, let us know first who is Ezra. No? Sino po ba si Ezra? Si Ezra po, the meaning of his name is the Lord has helped. Amen? Ibig sabihin, ano po, ang Diyos ang tumutulong. Ayan, ano po. The meaning of the Lord Ezra is the Lord has helped. Hindi nagpabaya ang Diyos sa pagtulong. At nakita po natin, ano po, kung babasahin niyo ang Book of Ezra, kung paano na si Ezra talagang sumandal, ano po, doon sa tulong na pwedeng ipagkaloob sa kanya ng Panginoon. By the way, ano po, Ezra is one of the Babylonian captives. Ano po, siya po ay ipinanganak na sa Babylonia. Ano po, during ng panahon ng 70 years of captivation. Amen po ba? Amen, no? So, he also is a devout priest. He is a scribe, eksperto po siya sa salita ng Diyos. No po? Eksperto din po siya sa commandments ng Panginoon. Amen po ba? Pag sinabi po nating eksperto, it doesn't mean, ano po, na siya ay maalam lamang. Na purely head knowledge. Kundi alam ni Ezra kung paano isa sa pamuhay ang salita ng Diyos. Amen? So he is then ano tawag dito? Lingkod, servant of the Most High God. Amen? Ano po? He also led the second group of exile from Babylon. Ayan. Alam niyo po, after 70 years, nag-umpisa ito 67 years prior, no po, sa prophecy, na 70 years they will be captivated by the Babylonia. By Jeremiah, kung natatandaan po ninyo, sa lahat ng mga nagbabasa ng Bible, ano po, so 70 years, sabi ni Lord kay Jeremiah, makakaptive ang Jerusalem, ang Israel, ano po, ng mga Babylonia. Tama po ba? At ito po, 70 years na ito, ano po, dito po nabuhay si Ezra. Doon sa 70 years na nandoon sila sa captivity sa Babylonia. Amen? At dumating kay Daniel, kung natatandaan nyo rin, si Daniel, ano po, ang tawag dito, ang pangitain, na muling ibabalik ng Diyos, ano po, yung pong katotohanan ng salita ng Lord kay Jeremiah, ano po, na ibabalik niyang muli ang mga remnants ng natira na mga Israelites doon po sa Babylon, ay sa Israel, ano po, from Babylon to Israel, ibabalik niya. At ang kauna-unahan na grupo na bumalik, ano po, buhat sa Babylonia, walang iba kundi ang grupo ni Zerubbabel. Amen po ba? Si Zerubbabel ang nagtayo ng pundasyon ng templo nung sila po ay bumalik. Pero maraming naging kalaban si Zerubbabel. Amen, ano po?
yung mga tao mismo na nandoon sa lupang pangako. Amen po ba? So, nahinto, tanging ang pundasyon ng templo ang naitayo during ng reign ni Zerubbabel. Naintindihan po ba natin? At after nito, after 20 years actually, nakikita natin na muling may grupo. Kasi sinulatan ng mga kalaban, ni Zerubbabel, ang hari ng Babylonia that time. Kaya pinatigil, ng hari ng Babylonia ang pagtutuloy ng templo, no? Pero doon sa panahon na po ng hari ni King Artaxerxes, I'm not sure, I just follow me in the book of Ezra, ang ginawa po, muling tawag dito, tinatch, ni Lord ang puso ng hari ng Persya. Amen? And ito na po yung panahon naman ni sino? Ni Esther. Amen, So nagkakalakip-lakip po ang kwentong ito. Naget po ba natin? Amen, At tinatch ang hari ng Persya upang maibalik muli, magkaroon ng yung mga natirang mga Israelites doon po sa Babylon, yung pangalawang grupo naman ang bumalik. At ito na po yung pinangunahan ni Ezra. Naget po ba natin? Amen? At pagkatapos nito, amen po ba, naitayo ang templong muli. Pero, makikita natin, it really needs a great leader, in order for the nation, to, yung magpakumbaba talaga sa Diyos. Naget po ba natin? It takes a leader like Ezra, na talagang dapat tumayo siya, doon sa pinag-uutos ng Diyos sa kanila. Naget po ba natin? So, naitayo ang templo, And, yung pong pangatlo, na remnants, na bumalik naman, ay walang iba kundi sina Nehemiah. Ano po ang itinayo na kay Nehemiah? Ang Wall of Jerusalem. Naget po ba natin? So, ito po yung kwento. Naget po ba natin? Ito po yung history. Amen, So, dito po tayo ngayon kay Ezra. Napakasarap na talagang sundan yung pong istorya. We see, dito kay Zerubbabel, alam niyo po how he lead the people, Sabi niya, kasi yung mga nandoon po, yung mga pagano na natira doon sa Jerusalem during that time, gusto nila tumulong doon sa pagpapatayo ng pundasyon ng templo. Pero ang sabi ni Zerubbabel, no, hindi kayo pwedeng maging kabahagi sa pagtatayo ng templo ng Panginoon. Imagine mo naman kasi, nakatira na sila doon, wala naman silang, di naman nila wala naman silang inisip upang itayo yung templo. Tapos nandito, inutusan ng Panginoon itong mga taong to para magtayo ng templo. Pagkatapos sasabihin nila, can we join, in rebuilding the foundation of the temple? Do we get the point? In the leadership, ang dami niyong matututunan pagdating dyan sa mga pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, ito po yung mga taong ito. So, Ezra also firmly established the law as the basis of faith. He is the leader whom you can see, he is yung faith in action. He is just not blah blah blah. He is not just teaching. Pero talagang ipinakita niya sa kanyang buhay at talaga pong tawag dito, tinuro niya at ipinagawa sa mga tinuruan kung ano po yung utos ng Diyos. Maliwanag po ba? So here we are now. Ito po si Ezra. Now I want you to see how the goodness of the Lord works. During the reign of Ezra. During nung mga panahon na talagang nililid niya ang Israel. Amen po ba? So our title na binigay ni Lord is A Brief Moment of Grace. Dito po kasi talagang nabuhay si Ezra. Yung pong pagkilala sa biyaya ng Diyos. Yung po yung nagtulak sa kanya para maging matatag sa pananampalataya
gumawa ng ayon sa ipinag-uutos ng Diyos. Dahil tinignan niya at kinilala na lahat ng mga nangyayari sa kanila, ay pawang hawak ng Diyos. Nagit po ba natin? Even their captivity sa Babylon. No? So, let us, point to point, makita natin how Ezra, ano ba yung viewpoint? Ano ba yung perspective? Paano ba tiningnan ni Ezra ang biyaya ng Diyos? Amen po? So, number 1, the proper viewpoint of God's grace according to the book of Ezra ay, sabi dyan, but now we have been given a brief moment of grace. Ano ibig sabihin? Sabi ni Ezra, pero ngayon, binigyan tayo ng sandaling panahon na maranasan ang biyaya ng Diyos. Maliwanag po ba? So, ibig sabihin, tinignan ni Ezra na yung biyaya ng Diyos ay pwede na alin daw? Matapos. Pwede na mawala. Amen po ba? Hello? Naniniwala po kayo dito? O ako lang naniniwala? Sabi po dito, grace is but for a moment. Naintindihan? Ang biyaya ng Diyos ay may katapusan. Naniniwala po ba tayo dito? Yes, po? Sa lahat ng mga nag-aral ng eschatology o tinatawag na end times, po? Sino umattend dito ng end times seminar? Taas ang kamay. Amen. Wala. Nandyan daw sila pero nakalimutan namin, sabi nila. So sabi dito, po? Ito po ay naituro ng inyong lingkod via online during the panahon of pandemic. Amen, po? So the proper viewpoint of God's grace, God is but for a moment. Pag sinabi natin na dispensation, of ages, ang ibig sabihin nito, magmula pa doon sa Genesis na magkasala si Adan at saka si Eva, kumilos na ang salvation ng Panginoon. Naget po ba natin? At kada generations to generations, amen, makikita natin kung paano niya ipinamalas yung kawalang katulad na karunungan upang abutin, yung tawag dito, yung bawat henerasyon ayon doon sa panukala niya ng kaligtasan. Maliwanag po ba? Amen, po? So makikita po natin dyan, sundan nyo po ako, amen? So makikita po natin dyan, una yung innocence, di ba sa creation, yung innocence. Actually, I don't like to one by one, na itakil pa ito kasi abutin po tayo ng siyam-siyam. Dahil ang eschatology, ilan din po naming araw pinag-aralan yata ito. Po? So, ito po yun, po? Natapos ang creation. Natapos ang creation. Amen, po? And then, after ng creation, nagkaroon ng pagsuway sa salita ng Diyos. Tama po ba? At, ano po ang naging bunga ng pagsuway? Inalis po sila sa Garden of Eden. So, natapos yung unang dispensation. Naget po ba natin? Upang hindi tuloy ang mapahamak sina Adan at si Eva, kailangan silang tanggalin sa Garden of Eden. Amen, po? Otherwise, wala na pong salvation na pwedeng maganap. Doomed na talaga sa hell, po? Ang mga tao. Naget po ba natin? So, in order na talagang sa katuparan yung salvation, anong nangyari? Pinaalis sila doon sa Garden of Eden. Amen? So, this is the first dispensation. Sa pangalawa, ito na po yung fall, na konsensya ng tao, ang umiiral. Amen? Konsensya ng tao ang umiiral, wala pang law, wala pa ang batas, wala pa si Moses. Naget po ba natin? Konsensya. Kaya yung pagpatay, hindi, okay lang yun. Naget po ba natin? Yung murder, naget natin? So, wala pa kasing batas. Amen, So, ito po yung pangalawang dispensation. So, nagkaroon ng alin? Paano pinarusahan ng Diyos ang tao during that time? Through Noah. Tama po ba? Wala na kasing kumikilala sa Diyos. Wala na pong matuwid. Maliban, sabi doon kay Noah.
Imaginin mo, ilan ang tao sa mundong ito, tapos walang matuwid maliban kay Noah. Siya lang ang nakita. Tama po ba? So, ineradicate ni Lord, ano po, ang mga tao, nilipol niya. Naget po ba natin? So, sa third, ano po, in short, ano po, papag-aralan po natin yan. Pagdating ng panahon, dito na po tayo ngayon. No po? Saan tayo ngayon nabubuhay? Ha? Sa number 6. Do we get the point? Dumating ang Panginoong Hesukristo. And this is the dispensation of grace. Amen? Ito po na kung saan talagang pinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Ultimate. Ibig sabihin, ito na yung huli. Nagay po ba natin? Ano po? Sa bawat dispensation, ang daming naparusahan. Sa bawat dispensation, ano po, marami pong hindi kumilala sa Panginoon. Subalit, laging nagtitira ang Diyos ng remnants. Naget po ba natin? Laging nagtitira ang Diyos ng mga tao, ano po, na kung saan uumpisahan yung kanyang tunay na panukala. Naget natin? Amen, ano po? So, nandito tayo ngayon. Dumating na yung generation natin. Nadala tayo dito sa number 6, the dispensation of grace. Amen? Ito bang dispensation of grace, ito bang biyaya na ito, ay hindi nararanasan sa panahon noon? Nararanasan din. Naget po ba natin? Dahil actually, dito pa lamang sa drove out from Eden, biyaya na po, na tinanggal sila doon, otherwise, doomed na po talaga. Wala na po tayo. Naget po ba natin? Amen? Biyaya pa rin yun. Pero ito po yung ultimate na biyaya ng Panginoon ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung sana naiintindihan ng bawat isa sa atin, we will not baliwala. Ano po? This grace na ating nararanasan. So ito'y napakahalaga. Paano natin tingnan ang biyaya ng Diyos? Naget po ba natin? Amen, ano po? So, the first and foremost, we must see grace as what? This is just for a moment. Hindi habang buhay. Amen, ano po? Dadating ang 7th dispensation. Na kung saan, sabi po dyan, ano po, this is the kingdom age. Kailan matatapos ang dispensation of grace? When Jesus' second coming. Ayan, kapag dumating ang Panginoong Jesus muli, tapos na po ang dispensation of grace. Sarado na. Na po? Naintindihan po ba natin? Sarado na po. Hell kung hell, heaven kung heaven. Naintindihan po natin? So this is the end of the dispensation of grace, and don't you see what is happening? Amen? Nakikita niyo po ba ang nangyayari sa paligid? Sabihin natin, dati naman ang may war, dati naman ang may tawag dito, may lindol, dati nang, but open your eyes. Ganito ba ang intensity ng laban before? Ganito ba ang intensity ng mga lindol? Ganito ba ang intensity, ano po? At kapag ang kasamaan ng tao ay talagang sukdulan, laging gumagawa ang Diyos ng kanyang pamamaraan. Tama po ba? Magmula pa noong una. Amen, ano po? Upang alin? Upang i-eradicate ang sangkatauhan. But He is always good to every generations. Lagi niyang binibigyan ng pagkakataon ang bawat henerasyon na manumbalik sa Kanya. Naintindihan po ba natin? Amen. Ano po? Now, this is, the grace is just but for a moment. So, I hope naunawaan po natin to. Amen po ba? So, the another viewpoint. Ito pala. Pakibasa po muna. Ano po? Mababasa niyo po ba? Gusto ko po kasi tayo mismo magbasa. Amen. Ano po? Bakit tayo po kayo? Kapag ka naintindihan natin na may katapusan pala ang grace, na matatapos pala ang grace. Ano po? So ano po yung dapat nating gawin? I hope habang ito'y binabasa natin, kinakausap natin yung sarili natin. Maliwanag po ba? Hello? Sige, pakibasa natin sabay-sabay. Romans 2, 4-5. 1, 2, 3.
Dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhil. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatuwirang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at walang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Ayan, makakaupo po tayong lahat. Ay 4 to 8 po pala yan. Ano po? Amen? So, anong sabi ni Paul? Alam ni Paul, no po, na napakaraming tao ang inaabot ng salita ng Diyos. Tama po ba? Amen. Subalit katulad ng sinasabi, we are like, yung mga sand na nandoon sa sa filter, no? Na talagang filter. Amen. At hindi maikakaila na sinasabi din ng Biblia, maraming nagumpisa sa Espiritu, subalit maraming mananampalataya na nagtatapos sa laman. Tama po ba? Amen, ano po? So, ito po yung sinasabi, no po? Wag po natin, sabi dyan, sa verse 5, ano po? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon. Amen, ano po? Ito pong mga pananalitang ito, inaabot ang mga kaluluwa, inaabot ang mga tao na bukas pa ang biyaya, bukas pa ang pintuan ng biyaya, bukas pa ang pintuan ng pagsisisi. Amen? Amen. Pero pinapaalalahanan din tayo ng salita ng Diyos na dadating yung panahon na dadating ang panahon ng paggawad, ng paghatol. Naintindihan po natin? Dadating ang panahon ng paggawad ng paghatol. Amen, ano po? So, grace is but for a moment. Ano po yung pangalawang viewpoint na makikita natin? Sabi po dito, yan. The Lord, our God, has allowed a few of us to survive as a remnant. Ayan. Si Ezra, sabi niya, sa sandaling panahon, binigyan niya tayo, pinaranas ng Diyos ang kanyang biyaya. Sa pamamagitan ng kinilala niya na hindi sila totally ineradicate ng Diyos. Which they deserve. Naget natin? They deserve to be eradicated. Kasi paulit-ulit Imagine mo naman, kapatid ko, sila ang bayang pinili ng Diyos upang magpakita ng glory ng Panginoon. Naget natin? Pero sa kabila nito, sila rin yung mga bayan na kung saan patuloy na nag-disobey sa kautusan ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Alam niyo po yung bigat ng ginagawa ng Israel? Amen po? Nauunawaan po ba ito, no? Ito po yung gustong iparating ni Ezra, Hello, tingnan mo. Tingnan mo kung sino ka. Tingnan mo yung identity mo. Bilang remnant, bilang natira. Doon sa mga kinahabagan ng Diyos, tingnan puso ni Ezra. He dealt this grace with gratitude. Kinilala niya na, Lord, salamat. Kabilang ako doon sa mga natira upang ipagpatuloy yung tunay mong panukala sa bayan mong Israel. You did not eradicate totally ang bayang Israel. Tama po ba? Grace always, brings us blossom. Dapat, doon sa pusong mapagpasalamat. Doon sa puso na nagpapakumbaba.
sapagkat hindi lahat binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Tama po ba? Amen. 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 Ano po? So, grace is to be dealt with gratitude. Ayan, ano po? Ano po ang sabi? Grace is God's favor towards the unworthy. Ito po yung biyaya. Ito yung ganito yung pagtingin. Ano po ni Ezra? Ang biyaya ay pabor para sa mga hindi karapat-dapat. So, ibig sabihin, tiningnan ni Ezra yung kanyang sarili. Hindi ako karapat-dapat. Hindi kami, Panginoon, karapat-dapat. And take note, kapatid ko ha, what is good with Ezra? Ito Amen, ano po? Si Ezra, alam niya ang salita ng Diyos. Itinuturo niya ang salita ng Diyos. Ipinapamuhay niya ang salita ng Diyos. Pero, alam niya rin, nakabilang siya doon sa mga remnants na pinili ng Panginoon. At isinasama niya yung kanyang sarili doon sa pagkakasala ng bayan. Hindi siya nabuhay mag-isa. Lagi siyang naghihinagpis sa puso niya kapag nakikita niya na ang mga kasamahan niya ay namumuhay sa pagkakamali, pagkakasala. Naget po ba natin? Hello? Ito po si Ezra, alam niyo po, sabi nga, salvation is individual naman. Pwede naman ako makapamuhay, sarili ko na lang, isipin ko, bahala ka, tigas ng ulo mo, bahala ka sa buhay mo. It really takes sacrifice. Tama po ba? And this is what Ezra is. Amen? Sinasakripisyo niya yung kanyang oras, araw, lakas, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagluhod upang umiyak. Ano po? Basahin niyo yan, lalo na ang chapter 9. Actually, this is a prayer of Ezra. Amen? Umiiyak siya palagi sa Panginoon. Lagi siyang nagfa-fasting. Para sa kanyang sarili? Hindi. Para sa kabuuan. Naget po natin? Amen. No po? So, grace is God's favor toward the unworthy. In His grace, God is willing to forgive us. Dahil sa biyaya ng Diyos, ano po, kaya natin nararanasan ang pagpapatawad, ang pagbuhos ng blessing, ano po, ng Diyos despite the fact that we all fall short of living righteously. Our response to God's grace must be ano? Gratitude and love. Amen? Sino dito yung binigyan ng pagkakataon na maging supervisor? Gusto ko po itong matanungin sa inyo. Sabihin natin yung totoo at hindi. Napakalaki ng temptation. Tama po ba? Na lumaki ang ulo natin. Naranasan po yan ng inyong lingkod. Amen? Kung hindi tayo magbabantay sa kung talagang sino tayo sa harapan ng Diyos. No po? And even, ang Kuya Roland, lagi niyang sinasabi at pinapatotoo, mayabang ako noon. Why? Bakit? Dahil doon sa blessing na yon. Tama po ba? Yes. Ito po yung gusto ko maintindihan natin, kapatid ko. Tayo, na mga anak ng Diyos, dahil sa sobrang biyaya na nararanasan natin buhat sa Panginoon, yung ulo natin lumalaki, na laging parang, Lord, favor mo ako kasi anak mo ako. Tama po ba? And sometimes, yung sarili natin lumalaki na, nagiging selfish na tayo. Amen po ba? Bumabalik tayo sa selfishness. Mali, tama? Totoo po yan. Ganyan ang nangyayari sa bayang Israel. Amen? Sa tuwing mararanasan nila yung kabutihan ng Diyos, luluhod sila for a moment. Tapos babalik na naman ulit. Ipro-provoke na naman ulit si Lord sa pagkagalit. Amen? So, our response must be doon sa grace, doon sa kaligtasan, doon sa favor ng Panginoon. Ano dapat? Pasasalamat. Paano mo yan gagawin? Bas saying, Lord, thank you. Lord, thank you. Ganun lang ba? No. Ang gusto ng Panginoon, pasasalamat na may kaakibat na gawa. Naunawaan po ba natin? Ito ang gusto ng Panginoon.
Hindi yung salamat Panginoon lamang, kundi pasasalamat na buhat sa nagpapakumbabang puso. Amen. No po? You know, God touched me so much with this message. But I don't know. No po? And I hope ganito rin yung maging dating sa bawat isa sa atin. The watch, the clock is clicking. Sabi po yan, the dispensation, the age of dispensation of grace is nearly end. Is nearly end, no? So hayaan natin na magrema talaga, no po, yung salita ng Diyos na ito. Alam ko po na ba't tayo ng mga pagsubok. Wala po akong masabi dyan. Talagang nakikita ko at ramdam ko po, even my personal, life. Ramdam ko po, yung pagsubok. Pero, talaga pong si Lord, napakabuti niya. Para, tumingin lang ako sa sarili ko. Naget po ba natin? Tumingin lang tayo sa sarili natin. You have a purpose. We have a purpose, each one of us. Amen po ba? No po? So, Psalms chapter 116. Ito yung puso ni David. Ano po? Ang sabi niya po dyan, can we please stand up and let us read this? Psalms 116, 12 to 14, 1, 2, 3. What can I offer the Lord for all He has done for me? I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name for saving me. I will keep my promises to the Lord in the presence of all His people. Opo po kayo. Ang pusong mapagpasalamat na katulad ni David, nag-iisip, what can I offer to the Lord for all He has done to me? Nag-iisip. Yung pusong mapagpasalamat, nag-iisip. Hindi lang tumatanggap, nag-iisip, Lord, paano ako makakapag-offer sa iyo? No po? Ng offering na karapat dapat sa ginawan mo ng mabuti. Naget po ba natin? Tayo po ba nag-iisip din? Nag-iisip din po ba tayo? So sabi ni David, ito rin sabi niya, po? Ano ba yung sabi niya dyan? I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name for saving me. I will render the proper worship to the Lord my God in paraphrase form. Naget po natin? Amen? No po? So sabi niya dyan, I will keep my promises to the Lord in the presence of His people. Kapag ang tingin natin, hindi kasalanan ang sumuway sa pangako, nililin lang natin ang ating sarili. Naunawaan po ba natin to? Don't you know that God, nabibless ako kay Lord, kasi siya lang talaga yung nangako na hindi talaga sumisira sa pangako. Siya lang yung nangako na hindi tumitingin doon sa kanyang sa kanyang power to eradicate people. Siya po yung Diyos na talagang umaabot sa bawat isa sa atin, which is talagang hindi naman karapat-dapat. Tama po ba? So, ito yung pangalawa, grace is to be dealt with gratitude. Kailangan, i-deal natin ang grace with gratitude. Amen. Dito po tayo sa pangatlo. He has given us security in this holy place. Ano ba yung ibig sa? Ano ba yung dating nito sa atin? Ano po? So, grace leads us to be established in God's kingdom. Ito yung dapat na maganap. Dahil binubuhos ng Diyos ang biyaya niya sa atin, ito dapat yung maganap sa atin. Naget po ba natin? Ito po yung dapat tingnan natin. Yung biyaya dapat magdala sa akin na ma-establish. Ano po? Sa kingdom niya. Alam niyo po sa ibang version, NLT yung kinuha ko, pero sa NKJV, sabi dyan, ano po? Basahin ko po siya dito para hindi ako magkamali. Sabi niya dito, and give us a peg in His holy place and give us a place in His holy place. Yan ang ibig sabihin, peg. Ano ang ibig sabihin ng peg? What is peg? Ang peg po, ito po yung, di ba may tent? Hindi tatayo ang tent na walang peg.
Ito po yung tulos. Naget natin? Hindi magiging tama yung tent, no po, paggawa mo ng tent, kung yung peg, una mahina, una bako-bako, bali-baliko. Naget po ba natin? Hindi matatag. Amen, ano po? Ito po yung peg. At ang sabi dito sa New King James Version, tayo daw ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, ano po, nakatulad ng peg sa kanyang holy place. So do you possess this? Are we possessing this tibay of faith? Are we possessing this new life in Christ Jesus, no? Are we possessing po ba talaga yung characteristic ng peg? Amen? Hello? Amen. Thank you for the Holy Spirit who always guides us. Because apart from Him, we cannot do anything. Sadyang mahina ang tao. Pero dahil sa pagsama ng banal na Espiritu, nagagawa natin na maging matatag. Amen? Ano po? So sabi po dyan, ano po? Asan ako? Grace leads us to be established in God's kingdom. Amen. Ibig sabihin nito, mayroon tayong divine security. Ano po? Divine security and protection in our inheritance in Christ. No? Bakit kanya pinatatatag? Bakit kanya pinagtitibay? Amen, ano po? Because for us to be not coward. Sabi ni Lord sa Revelation chapter 21, basahin niyo po yan. Ang unang-unang hindi makakapasok sa kaharian ng langit, walang iba kundi yung mga duwag. Yes. Naintindihan natin? Mga duwag. Mga hindi maiwan ng kasalanan. No po? Dahil takot silang umiyak, takot sila na, alin? Mga duwag. Amen po ba? Amen. At tingin pala sa atin ng Panginoon kapag kaganoon tayo, duwag pala tayo. Maliwanag po ba? Amen, ano po? But God is so able, ano po? God is so able to provide us this kind of security, ano po? He called us, so mayroon siyang ginagawa sa buhay natin. It's all in the process. But we have to always, ano po, magpasakop dun sa proseso ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So all the divine security that a man will ever need is found in Christ Jesus. And when we become born again, that divine security becomes our inheritance. Amen, ano po? So ano pa po yung makikita natin dyan? Sabi po sa Hebrew chapter 12, 27 to 28. Pwede po tayong tumayo. 1, 2, 3. Now this, yet once more, indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Makakaupo po tayong lahat. What these verses speaks about? Yung kasaganaan ng habag ng Diyos sa atin, nawa ano po, magdala sa atin sa tunay na pananampalataya matatag. Na kahit na, tawag dyan, yung, i-shake, ano po, kahit na i-shake, ano po, ang buhay, kahit na i-shake ang mga pangyayari sa paligid, nakikita yung faith kay Lord Jesus. Amen? Amen. Hindi tumitingin ng Diyos sa dami, kundi sa puso ng taong tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Amen po ba? And I was so blessed in JLG. I see how the Lord is filtering JLG. Amen? No po? Ang talagang natitira, yung talagang may puso na sumunod sa Panginoon. Amen, ano? So I am so blessed. No, sabi niya dito, no po, let us be established. Yamang nararanasan natin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, especially yung salvation. Amen, ano po? Then let us magpaka-establish tayo. No po?
Huwag natin pabayaan yung mga bagay na makapagdadala sa atin muli doon sa inalisan nating buhay. Amen? But let us always, siguraduhin natin na palapit tayo ng palapit doon, sa gusto ng Panginoon at palayo tayo ng palayo doon sa dati nating karumal-dumal na buhay. We cannot serve two masters at the same time. No? Amen po ba? Either you will commit and dedicate to be established in Christ, or mabubuhay ang isang tao with hypocrisy, and you will not finish the race. Sabi ko sa inyo. Amen po? Amen. So, let us establish in God's kingdom. Let us be established in God's kingdom through grace. Amen. So, dito tayo, sabi po sa Ezra, chapter 9, 8-9 pa din. Ito po yung pang-apat. The viewpoint dapat ng isang mananampalataya sa biyaya ng Diyos. Amen? Our God has brightened our eyes. Pinagliwanag ng Diyos ang ating mga mata and granted us some relief from our slavery. For we were slaves, but in His unfailing love, our God did not abandon us in slavery. Amen. Sabi dyan, grace is not a license to sin. Ang biyaya, hindi lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Mabuti naman ng Diyos. Mauunawaan ako ng Diyos. But the message of grace, gusto ko pong marinig natin at laging isaisip, this is not a license to sin. Nabubuhay ka sa biyaya upang maging matino ang buhay. Amen po? Amen. And don't you know that there are two kinds of sin? Commission and omission. Commission, ibig sabihin kusa mo na ginagawa yung kasalanan, kinocommit mo, isinasama mo yung sarili mo doon sa pagkakasala. Naget natin? Dinidesisyonan mo na magkasala. Amen? At yung omission, ito yung lagi nating nagagawa. Yung alam mo ang tama, pero inuumit mong gawin ang tama. You may not commit ourselves. We may not commit ourselves, doon sa pagpatay, sa adultery, sa paglalasing, anything that defiles the land. Sa idolatry, pero yun namang mga dapat na gawin ng isang Kristiyano, hindi mo ginagawa. We are still sinning of the sin of omission. Amen? So, sabi ni Ezra, pumunta man ako dito, talagang ang biyaya mo lang, Panginoon. Bakit ako nabubuhay? Naget natin? Wala akong pupuntahan eh. So, makikita natin kung paano naman isinabuhay ni Ezra. Sabi dito, grace is not a license to sin. Sabi ng Romans chapter 6, verses 1 to 2, Ano ngayon nasasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sige, provoke mo ng provoke si Lord. Total, maaway naman si Lord. Total, ganun po ba yun? Hindi, sabi ni Pablo, tayo ipatay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Are we dead in sin? Yun ang question Are we dead in sin? Panlasa pa ba natin ang kasalanan o wala na sa atin yung panlasa sa kasalanan? Praise the Lord. I'm not talking about, we are not talking about our battle, yung
battle natin sa self. Dahil ang unang-unang kalaban natin, hindi actually si Satanas, kundi sarili natin. Amen? Wala naman pwedeng gawin si Satanas, kundi tempt ka lang. Ikaw ang magdedesisyon. Naunawaan po ba natin? Kaya napakarami hindi nagkakaroon ng revival, hindi nagkakaroon ng deliverance. Kasi ang nire-revive, o sabihin natin ang sinisisi sa kanilang pagkakamali at pagkakasala, walang iba kundi yung kalaban. Hindi nila tinitingnan na yung pita nila sa kanilang sarili, kalaban nila. So, sabi po dyan, ano po, what then must be our viewpoint of grace? Ano dapat ang maging viewpoint sa grace? Number 1, ano? Grace? Yes. Grace is but for a moment. Ano po yung pangalawa? Yes. Paiklian lang natin. Grace is gratitude. Amen? Dahil punong-puno ka ng biyaya ng Diyos, dapat punong-puno ka rin ng pasasalamat. Ano po? Sa gawa. Amen? Sa humility. Amen? Ano po? Ano yung pangatlo? At yung pang-apat? Yes. Now, paano ito ginawa ni Ezra? Yan po. So, let us use the acronym of Ezra. Ano po? Yamang alam ni Ezra, this is just a moment. This is just a brief moment. Ano po? Dadating ang panahon matatapos itong biyaya na ito. Amen po ba? So, let us use the acronym Ezra. Anong nakita natin kay Ezra? Ano yung isinabuhay ni Ezra? Una, no po? He excused not. Amen? Hindi siya napuno ng self-righteousness. Gusto ko itong ulitin, ha? Si Ezra, lingkod ng Diyos, leader. Si Ezra, nag-prepare ng kanyang puso para pag-aralan ang salita ng Diyos. Sinik niya talaga ang gusto ng Panginoon. Si Ezra, nagturo ng salita ng Diyos na kanyang natutunan. Si Ezra, ano po? Siya po ay nag-implement dun sa mga tao as a leader. Naintindihan na, hello? Amen. Pero si Ezra, hindi niya ginamit yung kanyang mga ginawa para maisantabi siya dun sa galit ng Diyos. Amen, ano po? Letter Z, zealousness. Si Ezra, grabe kasigasig. Grabe kasigasig, ano po, nagawin ang kalooban ng Diyos. Si Ezra, nagturo, maging sa kanyang sarili, ng true repentance. At si Ezra, inactivate, nilagay sa action, ano po, yung pagkaalam niya patungkol sa biyaya. Amen? Now, dito tayo sa excuse not. What is the meaning of excuse not? Sabi po ng Ezra, chapter 9, 10 to 11. Pwede pong tumayo kayong lahat. Gusto ko kasi dalhin kayo talaga dito sa book na ito. 1, 2, 3. Makakaupo po tayong lahat. If you will read this personally, sabi dito, ngunit ngayon, o aming Diyos, ano pa ang masasabi ko pagkatapos ng lahat ng ito? No? Ano pa bang masasabi mo, personal? Matapos mong maranasan ang kabutihan ng Diyos, ano po yung masasabi mo personal? Nalulungkot ako. Bakit? Kasi ang liit ng mga bagay na tumatalo sa atin. Tama po ba?
Amen. Sasabihin natin, napagtagumpayan ko ang isang malaking pagsubok. Pero yung isang napakaliit na pagsubok na pinapaalis sa iyo ng Diyos, hindi mo matanggal-tanggal. Pero ang dami mo nang naranasan sa Panginoon. Do we get the point? Yung palang malaking pagsubok, hindi pala siya talaga malaki. Kundi yung napakaliit na laging umahalipin sa iyo upang hindi mo sundin ang kalooban ng Diyos. At dapat pala natin binabantayan, hindi yung mga malalaking kasalanan, kundi yung palang mga maliliit na darling sins na ayaw nating bitawan. Amen? Pero sabi ng Panginoon, ano po? Sabi ni Ezra dito, matuto tayo kay Ezra. Bakit wala na doon? Yan na. Sabi doon, sabi ni, excuse not. No? Sabi ni Ezra dito, hindi niya sinabi, ano po? Yung personal niya, hindi niya sinabi. Hindi niya ginamit yung kanyang pagiging righteous. Hindi niya ginamit. Hindi niya rin ginamit yung kanilang pagiging bayan ng Diyos. No? Sapagkat alam niya na nagkasala sila. Nagkasala sila. Sila mismo yung nagparumi. Yung pinuntahan nila, marumi, lalo nilang pinarumi. Naget po ba natin? Hello? Na dapat sana dadalhin tayo doon sa kabanalan. Naging worst pa. Tama talaga si Lord eh. Yung sinabi ng Panginoon, mag-ingat tayo kasi pag umalis sa iyo ang isang espiritong madumi, pag nagpabaya ka, ang papalit dyan, 7. So magiging worst ka than before. Amen? So sabi ng Ezra chapter 9 verse 13, nakakabless din to, sabi niya, kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan at kamalian, take note ha, naghihirap na sila nito. Alam namin o aming Diyos na yung parusang iginawad ng Diyos sa kanila, kulang pa doon sa dapat nilang tanggapin. Sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mabuhay. Ito yung puso ni Ezra. Naintindihan natin? Hindi yung kapag ka mayroon lang na hindi binigay si Lord na answered na prayer request. Lord, anak mo ko, bakit ganito nararanasan ko? Don't you see, kapatid ko? What is really our rights? To ask the Lord. Amen? Minsan nahiya ako sa Panginoon. Magpe-pray tayo. As if parang talagang nasa atin lahat ng I'm not telling not to embrace the faith. But as we embrace the faith, nando yung let Lord your will be done and not mine. Naunawa po ba natin yon? Amen, ano po? So I hope naintindihan natin, no? So sabi po dito, no po, tinitingnan ni Ezra na lahat ng mga naranasan nila, no po, na pagpalo sa kanila ng Panginoon, kulang pa doon sa laki ng kasalanan na nagawa nila sa Diyos. Amen po ba? Amen? Amen. Yung paggamit natin sa mga katawang ito, no po, na bilang accessories ng kasalanan before, what it deserves? Hello? What it deserves? I just want to ask you, no? Isipin natin to. Si Ezra, ang puso niya ganito eh. Lord, kulang pa po yung mga naranasan namin pagpalo mo. Oo, Lord, pinalo mo kami. Pero yung sa laki ng kasalanan namin sa'yo, kulang pa. Lord, yung mga sacrifices, dito na lang tayo, Lord, yung mga sacrifices, yung pagpupuyat ko, Panginoon. Yung pagpupuyat namin, Panginoon o Diyos. We cannot, hindi natin to pwedeng sabihin na, pwede natin i-brag sa harapan ng Panginoon. For us to be blessed always. Umattend ako ngayon, Lord, umattend ako ngayon ng prayer meeting. Lord, umattend ako ngayon. As if ang Diyos ang laging may utang na loob sa atin. So excuse not, yung biyaya ng Diyos nagdala kay Ezra para ano?
Talagang maputol yung kanyang kayabangan. Sana ganito din tayo, no? Kahit may nagagawa tayong mabuti sa Panginoon, kahit na tingin ng mga tao sa atin, yung ba talagang lumalakad tayo ng may kabanalan, sana hindi ito magdala sa atin, no? Nagamitin ito for the Lord to bless us always. But makita natin na lahat, Lord, ng mga ginagawa mo sa akin, biyaya mo lang talaga. Lagat natin, biyaya mo lang talaga, Panginoon. I am not deserving. But because of who you are, kaya, Panginoon, nararanasan ko ito, yung kabutihan mo. Naunawan po natin. Hello? So, pangalawa, zealousness. Ezra 7:10, sabi diyan, buong sikap. Ito si Ezra, no? Yung zealousness ni Ezra, gusto ko pong maintindihan natin. Gusto ko ilagay natin yung sarili natin. Kung naintindihan talaga natin yung biyaya ng Diyos, makita nawa ng Diyos sa atin yung ganitong klase ng puso, ng attitude. Sabi dito, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh, upang maisagawa niya ito, at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Bakit niya ito pinag-aralan? Bakit siya talaga nagsunog ng kilay? Bakit talagang nagsakripisyo siya? Para ano? Para alam niya kung ano yung ganyang gagawin. Amen po ba? Para alam niya kung ano yung kanyang gagawin. Bilang tunay na binigyan ng biyaya ng Diyos. Alam ni Ezra, may tungkulin ako. May pinapagawa ang Diyos sa akin. Bakit niya ako binibigyan? Bakit ko nararanasan ang biyayang ito? Amen? So sabi niya dyan, buong sikap. Alam niyo yung pagsisikap? Marami ngayon ayaw ng ganito. Especially sa age natin na to na lahat nakukuha ng mabilisan. Tama po ba? Hello, instant. Amen? Ayaw ng sakripisyo. Lagi ko sinasabi, I embrace the pain of discipline. Physically. No? Ayaw natin ng sakripisyo. Ayaw natin na nahihirapan. Tama po ba? Lord, lalakad tayong magkasama, basta okay sa akin. Hindi ako mahihirapan, hindi ako magsasakripisyo, sawa-sawa. Lakad tayo, holding hands pa. Pero Lord, pag sinabi mo na sa akin, bigay mo sa akin to, magpuyat ka dito, no? Lord, kapag medyo mahirapan ako, wait lang Lord, kaya mo na yan. Mauna ka na. Tama ba? Sino ang ganito? Si Ezra hindi. Sabi niya, magsisikap ako upang mag-aral ng kautusan ng Diyos. Para yung purpose niya, maisagawa niya. Amen? Aral ka ng aral, di mo naman sinasagawa. What's the purpose? That's why to those, no? Na talaga nagsasabi, hindi ko pa kayang mag-NBS. Okay. I don't like to push you. Why? Because this is a decision. God is opening the grace to everyone. But it is your decision to walk on Him. Amen? So sabi dito, buong sikap, nagsikap talaga po si Ezra. Amen, po? Para alin? Para maisagawa at alin daw? Maituro. Yung purpose niya, alam niya. Abay, nabubuhay ako sa mundong ito, hindi ako mamamatay na ako lang ang dala ko. Sino ang may gustong ganito? Sino yung nagsabi na gusto ko, Lord, pagka ako ay namatay, may kasama ako, na alin? Yung pananampalataya, malakas din sa'yo. Hindi ko sinasabing, ay, mamatay tayo lahat. Hello. Naget natin? Sino po yung abot na yung ganitong pananampalataya? O sino pa dito yung nagiging accessories ng kasalanan? Sabi sa Ezra 8:21, Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God to seek from Him the right way for us and our little ones and all our possessions.
Ganito ang puso ni Ezra. Lord, kaya ko mag-fasting mag-isa. Pero hindi. Sasama ko silang lahat dahil gusto ko. Isang bayan kaming makikita mo, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyo. Na naghahanap sa iyo ng totoo. Ganito po yung seriousness ni Ezra. Now, repentance. Paano ipinakita ni Ezra ang kanyang repentance? Mabigat ito. Kapatid ko, mabigat ito. Sabi dito, tayo po tayong lahat, pakibasa. 1, 2, 3. Makakaupo po kayong lahat. Alam niyo po, nagfasting si Ezra. Pagkatapos niyang magfasting, nagpray siya. Amen, ano po? Nagpray si Ezra. Nakataas ang kamay. Pero alam mo yung kanyang puso, hindi makatingin sa Panginoon. Alam niyo po yung feeling ni Ezra during that time? Feeling ng pagsisisi. Alam niyo po ba yung tao, halimbawa, tao, pinautang mo. Tapos sabi ng tao na yun, dahil sa tagal mong hindi makabayad ng utang, sabi na lang sa'yo ng tao, o sige, bibigay ko na lang yan sa'yo. Tama po ba? Ano pong magiging dala nito sa atin? Gusto ko po itong maintindihan natin. Ano pong magiging dala nun sa atin? Doon sa nagpautang? Masakit? Doon po sa nangutang. Makakatingin ka kaya sa kanya sa mukha? You know, this is the wrong attitude. You see my dear? After of all your promises, I am not talking to you personally. Gusto ko pong dalhin kayo ng sitwasyon doon sa harapan natin sa Panginoon. Naget po natin. Ginawan tayo ng mabuti ng Diyos. Hindi tayo pinabayad sa anumang pagkakautang natin. Tama po ba? Tapos ang lakas pa ng loob natin, nasuwayin yung kanyang mga gusto. Di ba nakakahiya naman tayo? Ito po si Ezra. Si Ezra, namumuhay na siya ng matuwid, ha? Pero sabi niya, Lord, hiyang-hiya ako sa iyo. Hiyang-hiya ako, Panginoon. Hindi siya, nakakataas yung kanyang kamay sa Panginoon, nakakapagpuri siya, pero hindi daw siya makatingin sa mukha ng Panginoon. Bakit nahihiya si Ezra? Yung biyaya ng Diyos, nagdala kay Ezra doon sa tamang humility. Sabi niya, for our iniquities, nangako ako, Panginoon, sa iyo. Pero sagad hanggang langit, yung kasusuway ko sa mga sinasabi mo sa akin. Sobra-sobra na yung guilt na nararamdaman ni Ezra. Naget po natin? Sabi ko nga, Lord, ang hirap naman ito, di naman si Ezra ang gumagawa. Ibang tao naman, Lord, ang gumagawa, pero bakit ganito yung burden na nararamdaman ni Ezra? Gusto ko po tanungin po sa inyo, pag ba nagkakasala yung kapatid, anong pakiramdam nyo? So sabi po, oh my God, I am too ashamed and humiliated. Yung pag sinabi natin nahihiya ako, oh Lord, ako'y napapahiya, ashamed, Tapos yung humiliated, parang yun yung pakiramdam na nasa kaibuturan yung pagkahiya. Ang liit-liit na, Lord, ng tingin ko sa sarili ko. Naget natin, humiliated.
Ang liit-liit na, Lord, ng tingin ko sa sarili ko. Amen, ano po? Para maranasan pa yung mga biyaya na galing sa iyo. Amen? Sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world or anything that is in this world. For anyone who loves the Lord, the love of the Father is not in him. Yung isa, sabi niya po dyan, ano po? Ayan. Romans 12:2, palasak na, do not conform in the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will know what is good and acceptable and perfect will of God. Amen? So repent. Repentance nowadays is just pag-iyak. Repentance nowadays is just, yung ba parang, I feel sorry, pero wala akong magagawa, Lord. No? Parang ganun na lang. Amen po? So, action. Si Ezra, inactivate niya talaga yung bunga ng grace sa buhay niya. Amen? Inactivate niya by what? Sabi ng Matthew chapter 3 verse 8, sabi niya po dyan muna, no? Sabi po sa Ezra, nakakatuwa, nakakabless din to, sabi niya, then Ezra the priest stood up and said to them, you have transgressed and have taken pagan wives. Ano ang kasalanan that time ng mga Israelites? Kumuha sila ng mga paganong asawa. Mga asawa na kung saan hindi pinapahintulot ng Diyos. Naget po ba natin? Bakit? Kasi yun ang magdadala sa kanila upang maging madumi ang lupa. Amen? Ano? Madumi na nga, lalo pang padudumihin. Amen? Ano po? So sabi dito, then Ezra the priest stood up and said to them, you have transgressed and have taken pagan wives, adding to the guilt of Israel. Now therefore, make confession to the Lord of your fathers and do His will. His will. Tingnan mo ang sinabi ni Ezra, ha? Confess daw. Sabihin mo, aminin mo. At ano? Gawin mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano yung pinapagawa? Ang bigat. Separate yourselves from the people of the land and from the pagan wives. Ihiwalay mo yung sarili mo sa mga pagpaparumi sa iyo at maging sa mga pagan wives. Yung magdadala sa iyo sa hindi ayon dun sa kalooban ng Diyos. At nakaka-bless dahil ang sabi ng buong congregation that time, buong assembly, yes, as you have said, so we must do. Dahil sinabi mo, Ezra, gagawin namin. Amen? Naganap po ba sa panahon ni Ezra ang ganito? Yes. Ang sabi ng Matthew chapter 3 verse 8, ito po yung sinasabi niya sa bawat isa sa atin. Therefore, bear fruit by keeping repentance. So sabihin natin dito, therefore, bear fruits worthy of repentance. Amen? Ang buhay ba natin ay ibinubuhay na natin hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon na nakikita talagang nagsisisi tayo doon sa kasalanan natin. Sin defiles the land. Pagdating sa kasalanan, seryoso ang Diyos. Hindi masusulat ang Bibliyang ito at hindi magkakaroon ng salvation. Hindi magpaplano ang Diyos ng salvation kung hindi nagkaroon ng kasalanan. Kaya seryoso ang Diyos pagdating sa kasalanan, kapatid ko. Huwag nating minamalit ang kasalanan sapagkat ito nakapagpapadumi sa bayan ng Diyos. God is so serious in dealing with sin because it defiles the land. As how Ezra stands knowing grace is just for a moment. And then, let us always preach the gospel. Tumalima sila, hindi sila tumalima. I-preach mo ang gospel. Sabi ng Ezekiel, sisingilin ko ang dugo nila sa iyo kapag alam mong nagkakasala sila tapos hindi mo sila pinagsabihan. Pero absuelto ka kung
matapos mo silang pagsabihan, matapos mo ideklara ang aking salita, at hindi sila nagbago, hindi mo na pananagutan ang kanilang dugo. So sabi dyan, let us preach the gospel and let all souls know that we really need Lord Christ Jesus. We really need Lord Christ Jesus. Naunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Makakatayo po tayo.